So what's up guys? Ito ang una kong magiging tutorial dito sa channel na to. Ang ituturo ko sa inyo dito ay Java. Gagawa ko ng playlist about Java. Tapos susunod is Kotlin siguro. Tapos Android Studio naman. So lahat to kailangan natin para makagawa ng apps. So kaya natin inaaral yung Java kasi unang-una sa lahat is of course programming language siya ng marami, Marami, pwede siyang sa mobile applications natin. So, yung mga apps mo, yung mga ginagamit mong Facebook, pwedeng gawa sa Java yan. Pero meron kasi isang programming language na yung Kotlin, baka doon na din gawa ang Facebook, Tapos meron pa tayong yung Twitter or yung X ngayon. Marami pa, Kaya magandang aralin din natin ng Java. So, kung gusto mong gawin yung mga yon, aralin talaga natin yung Java. Tapos, yung mga ibang indie games gumagamit din ng Java. So, pwede kang makagawa ng laro sa Java. So, meron kasing mga engine, mga game engine na gumagamit ng Java like yung JMonkey engine, yung LiveGDX. So, yun, gumagamit ng Java yun. Pero hindi nila forte yun, yung paggawa talaga ng games ng Java. Ang may forte nun is yung mga C, like C++, C Sharp. Yung C Sharp gumagamit ng Unity, Tapos ang C++ is yung Unreal Engine. So, yun marami din naman nagagawa talaga ng Java, So, without further ado is i-download na natin yung Java, Medyo napapahaba na intro natin. So, punta tayo dito sa browser natin. So, search natin is Java download. So, marami kang pwedeng pagpipilian dito, So, pero ang suggest ko sa inyo is pwede kayo dito sa Java or dito sa may Oracle. So, download tayo dito sa may Oracle. So, makikita nyo dito, maraming download links dito, Pero hindi yan lahat pwede mong gamitin, So, kasi ito sa Linux to, dito sa Mac OS dito, tapos Windows dito, So, depende sa platform nyo kung ano kayo, Pero since Windows ang gamit ko, dito ako sa Windows. So, hanap tayo dito, itong installer, download natin, So, pwede kang maghanap ng ibang version kung gusto mo, So, I suggest kung gusto niyo talaga ng pangmatagalan na support, yung may LTS or yung long-term support, sila yung magandang i-download. Dati merong Java 8, Hanggang ngayon sinusuportahan pa rin yan, Siya ang stable stable version ng Java. So, pwede man natin i-download yung JDK 21 kasi siya yung latest long-term support natin ngayon. So, punta tayo sa 21, JDK 21. Tapos, punta tayo sa Windows. Tapos, click natin yung link dito sa 64 installer. So, kung usually, mga modern computer ngayon, 64-bit na, So, pag nakita nyo x64 is 64-bit ang computer nyo. Kapag may nakita kayong 86, nasa 32-bit ang computer nyo. So piliin nyo na lang, kung ano yung computer nyo dyan, So, since ako 64, ito i-download ko, So, pause ko muna. Tapos na siya mag-download. So, minimize ko na siya. I-double click ko to. Tapos may lalabas dyan. Kung meron lumabas na prompt na kino-confirm yung yes or no lang. Tapos ipindutin nyo lang yes. Tapos ito, ngayon meron na tayong, ito na yung installation natin, Next lang natin to. Install ko siya sa default program, which is dito sa, program files Java. Tapos next. Tayo lang natin. Okay, pag nakita niya na to, pwede niya siya i-close. Paano natin siya ma-check kung na-install siya ng maayos? Pwede tayo pumunta sa command prompt. So, type natin command prompt. Ito, click natin, command prompt. Tapos, pwede niya naman siyang i-type ay java space dash version. Makikita niya dito, meron na tayong Java version 21.0.5. Ibig sabihin, na-install siya ng maayos. Additional information lang, kapag hindi na-install ng maayos yung Java nyo, most likely may problema dun sa sa path ng environment variables, So, puntahan natin yung environment variables. Dito tayo sa edit the system environment variables. Sa control panel siya,
Tapos, click natin tong environment variables dito. Bali, nasa system properties ka dapat. So, meron ka ditong variables for yung name mo. Tapos, meron kang system variables. So, ang pinakaiba lang naman yan is, of course, kapag user variables is available lang yan sa account mo. System variables is available yan sa lahat. So, puntahan natin yung path natin. So, pwede tayo dito sa system variables na lang, no, para available sa lahat. Or pwede din dito, no, kung gusto nyo sa inyo lang. Basta yung path ang kailangan yung pagpansinin. So, edit natin. Punta tayo dito, tapos edit. Tapos, kapag hindi nyo mahanap yung path ng Java nyo, no, pwede natin siyang ilagay, no, ng manual. So, hanapin natin yung Java folder natin. So, punta tayo sa C. Diba sa default installation natin nilagay. So, nasa C siya. So, puntahan ko yung this PC ko. This PC. So, nasa C drive siya. Tapos, nasa program files. Sa Java. Ito siya, JDK21. Ito i-install natin eh. Tapos, puntahan natin itong bin. Ito yung folder na naglalaman ng mga Java natin. No? Saan na yan? Ayan, yung Java. Saan na yan? Ayan, Java. Yung mga Java natin. So, kailangan natin kopyahin yung path nito. No? Yung location niya. So, punta ka dito. No? Click mo lang. Highlight mo lahat. Right-click. Copy. Or Control-C. Pwede naman Control-C shortcut. So, punta ka dito sa edit variable natin. No? So, gawa ka na new. Tapos ipipaste mo lang, no? So, ito lang naman is kung may problema yung pag-install ng Java mo. So, kung wala namang problema is hindi naman natin kailangan ilagay ito. So, hindi ko na siya ilalagay kasi wala namang problema to, no? Pero kung may problema, lagay nyo to, tapos i-okay nyo lang. Okay, tapos i-okay nyo lang, no? Pero hindi ko ilalagay ito, no? Kasi okay naman yung akin eh. So, di-delete ko. Delete. Tapos, okay. Okay. So, yun lang naman. Additional information lang. Kasi madalas marami nagloloko about sa ganyan eh. So, yun lang naman sa video na to. So, susunod na video is i-install naman natin yung IDE. Tsaka i-explain ko sa inyo kung ano yun. Okay? So, see you guys in the next video.